Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay February 11, 2025, Martes. At doon po sa ating mga kaibigan, at tayo po ay may tatalakayin hinggil po dito sa pangyayari diyan po sa isang barangay diyan po sa lugar ng San Miguel, Tarlac noong February 4 sa ganap na pagitan po ng alas 11 hanggang alas 12 ng gabi diyan po sa malapit sa barangay hall ng barangay at San Miguel, diyan po sa Tarlac. At batay po sa ating nakalap na impormasyon, may mga grupo ng mamamahayag na nanggagaling po diyan sa lalawigan ng norte, diyan po sa lugar ng Tarlac, maging diyan po sa Pangasinan, upang alamin ang katotohanan na di umano may isang barangay chairman na di umano ay protector noong pasugalan diyan po sa lugar ng Tarlac. Batay po sa ating inisyal na natanggap, ito pong pasugalan na ito diyan po sa San Miguel, Tarlac ay malapit lang po ito sa kanilang barangay hall na kung saan ito po ay maituturing natin na nasa area of responsibility ng punong barangay na ito pong si punong barangay Kanape. At batay na rin po sa ating natanggap na ulat, ang barangay nito may malapit din di umano na isang police station diyan po sa San Miguel, Tarlac. Sa hindi po natin malaman, noong February 14, ay nagkaroon po ng kaguluhan dahil sa yung pong mga miyembro ng mamamahayag na di umano ay natsimpuhan yung nagaganap na pasugalan dyan sa lugar, ay di umano pinagbububog ng mga taga-barangay at ganoon din po nung pinangunahan di umano nitong punong kapitan na ito pong si Buyit Kanape. So, February 4 nangyari. Ayan. So, ang usapin po ay di umano, yung pong dalawang mamamahayag na kung saan sila naman po ay gusto lang naman malaman ang katotohanan dahil hindi naman po lingid sa ating kalaman na ito pong pasugalan na ito ay na tinatawag na sakla, ay ito po ay mahigpit na ipinagbabawal ng ating batas sa ilalim po ng 1602. At ang mabigat po rito, batay na rin po sa ating na-receive na ulat, batay na rin po sa sinumpaan sa laysay noong mga biktima na ito pong si Brandon B. De La Rosa na isa pong miyembro ng mamamahayag diyan po sa lugar ng Tarlac. Ganon din po itong si ito pong si Gerald Nazaro na isa rin pong miyembro ng mamamahayag yan po sa lalawigan, maging dito po sa Metro Manila, ay di umano ay pinagbubugbog nito pong si Kapitan. Opo, so, kasi hindi basta-basta, hindi po ordinaryong pangyayari ang naganap po dyan dahil sa instead na magkaroon po ng tamang pag-uusap, bagkos ay nagkaroon po ng matinding conversation o palitan ng pananalita
sa pagitan ng isang barangay official na di umano ay inotel at saka yung pong media, mga miyembro ng media na nandiyan po sa lalawigan ng Tarlac. Opo, so ang usapin po nito ay nakarating na rin po sa Provincial Police, ganun din po sa local police, diyan po sa lugar ng San Miguel, Tarlac, at ganun din po sa lugar ng, diyan po sa National Bureau of Investigation or NBI na nandiyan po sa lugar ng Tarlac. So, doon po sa ating mga kaibigan, lilinawin po natin at tayo po ay tatawagan po natin yung isang biktima ng pambubugbog na kung saan dapat lamang na dapat po nating malaman na sana po ito ay maklaro ng ating local government unit. Ganon din po siyempre dyan po sa Department of Interior and Local Government dahil sila po ay under ng DILG. Oo, so lilinawan po nito at maya-maya lang po ay babalik po tayo at kausap na po natin itong si Brandon B. De La Rosa na isa pong mamamahayag yan po sa lugar ng lalawigan ng Tarlac. Mr. Chairman Patalastas, please. The Parañaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Parañaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Parañaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Parañaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Less than is better than more for the benefits of Shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Parañaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Parañaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Manibela ng Mas on the Go, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Gary de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Redin Oro. Hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santik. Ariglo,
News Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Rico. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police of Nayang, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemron Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Espranyaque News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito event at ano pong mga benefits sa mga upunan ng mga kababaihan para sa dito? Itong event na po para po sa ating mga kababaihan ng San Isidro. Saturday News, hosted by Jubel Sumalinog Vinyares and More Abing. OMG, Usapang Seguridad at Serbisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. And Formation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Net Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national agencies, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI was born and created. Prime innovation of Paranaque Net Radio Worldwide for the Digital Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision. Furthermore, Paranaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordination to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares
Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villafuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Parañaque Net Radio Worldwide. Ito po ang ating Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ika-5 anibersaryo na pagkakatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalong-lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary! Okay, so, ayan. So, ganito po yan. Ang pangyayari pong ito ay umabot na po ito nung, ito po ay nangyari noong February 4. Mula po February 5, 6, 7, 8, 9, 10, nag-effort po tayo para kunin ang panig nito pong barangay chairman na ito ng San Miguel, Tarlac. Na kung saan, ang main purpose po natin para kontakin siya, para makuha po ang kanyang side hinggil sa pangyari o kaganapan diyan po sa kanilang lugar, diyan po sa kanyang barangay. But unfortunately, nakausap po natin yung number 1 kagawad niya, na kung saan siya naman po ay every now and then nakikita o nakakausap ito pong si punong barangay. But unfortunately, wala po tayong nakuhang sagot sa kanila, maging ito pong si punong barangay Kanape. So tayo po ay nag-extra effort naman na makuha natin ang panig nung sa police station, yan po sa lugar ng San Miguel. Ganun din po doon sa PPO, Provincial Police Office ng Tarlac. At ganun din po nangyari, hindi po tayo nakakuha ng ulat mula po sa kanila. Ngayon, tayo naman po ay nagkaroon po ng effort para kausapin, kapanayamin, yung pong mga kabaro natin na binugbog, yan po sa lugar ng San Miguel, Tarlac. Kaya po ninais po natin na siya po ay ating makadao pa o ma-interview ngayong gabi para hingin po natin ang buong detalye tungkol po sa pangyari diyan po sa nabanggit na lugar. Kaya po hanggat maaari at maya-maya lang po ay ating makakausap, ito pong si Brendon De La Rosa para malaman po natin ang buong detalye. At pagkatapos po nito, hingin din po natin ang panig nito pong si Kapitan bukas o kailan niya gusto para malaman po natin ang kanyang panig at malaman po natin ang katotohanan. Yes sir, magandang gabi. Sir, magandang gabi po. Brendon De La Rosa po ng Tarlac City. Sir, maraming salamat po sa pag-invite pag-ano po sa Manibela po ng Masa on the Air. Parañaque Net Radio Worldwide. Yes sir, kaya po kita hello sir. Kaya po kita tinawagan hinggil po sa nakarating po dito sa aming tanggapan na di umano nagkaroon po ng hindi inaasahang pangyayari diyan po sa lugar February 14, diyan po sa lugar ng San Miguel, Tarlac. At para po sa ating mga nakikinig at nanonood ng ating programa, at gusto po namin malaman, sir, ang buong detalye tungkol po rito. Ano po yung pangyayari, okay? Ako po si Brendon De La Rosa, 38 years old. Nakatira po ako sa Barangay Ungo, Tarlac City. Columnist reporter ng Pilipinas Star ngayon at correspondent po ng
Paranaque Net Radio Worldwide. Kami po ay pumunta sa Barangay San Miguel. Gawa po ng may nabalitaan po yung isa sa mga tao po natin na si Erwin De La Rosa na may illegal activities po itong si Kapitan na tinatawag na saklaan po na Puerto Quejo 1602. Okay. Pagdating po namin doon, magandang gabi po. Pag sabi po namin ng magandang gabi, may hawak-hawak po na bato si Kapitan Boyet Kanapi. Biglang tapok po sa mata ko. Tapos lahat po ng halos karamihan dun sa kanyang nasa tabi, pinagpupukpuk po ako ng bato sa ulo. Kasi nasan po yung ustisyang tinatawag ni Kapitan doon? So, okay. So, nung pinukpo kayo, ano pa nangyari? Ano pang ibang kaganapan? Yes po. Tapos po, in-found po ni Barangay Captain Boyet Kanapi yung motor ko. In-found niya po sa mismong barangay hall po niya. Na kung saan po, nandoon po yung mismong illegal na 1602. Saklaan po sa mismong tabi ng barangay po. 50 meters po ang layo bago makarating sa istasyon ng kapulisan. 50 meters. So, malapit lang. Yes po, malapit lang po. Okay, tuloy-tuloy lang. Yung mga kaganapan po yun, halos nasusuka na po ako, hindi na po ako makatayo. Itinakbo po ako ng dalawa sa kasamaan kong babae na mga media reporter din po. Itinakbo po ako sa Tarlac Provincial Hospital para magpa-medical po. Ang naiwan po doon si Gerald Nataro, isa rin po sa correspondent po natin dyan po sa Paranaque Net Radio Worldwide. Manibela po ng masa on the go. Okay. Sir, ABC po sa linya, si Gerald Nataro na isa sa mga correspondent ko po. Okay. Ituloy mo kung ano. Magandang gabi, Sir Gaspar Latam. Yes, Gerald. Yes, sir. Gerald Nataro po. Okay. Yes, sir. Sa ganong pangyayari, sir, itutuloy ko na po yung kwento. Sa ganong tinuyog po kami doon sa mismong harap ng barangay hall. Tapos, ang ginawa po sa akin ni barangay chairman na Boyet Kanapi, nilak po niya yung ulo ko sa kanya pinagsusuntok. Tapos, sinasabihan po nila ako na tsatsapin daw po nila ako doon at ibabaon doon sa barangay San Miguel, Tarlac, sir. Iyon ang sabi sa'yo. Sino nagsabi niyan? Yung mga kasamahan po niya doon. Ni Kapitan. Barangay Captain na Boyet. Okay. Opo. Tapos, hinold po nila ako doon sa barangay hall nila ng ilang oras, matagal. 6 hours. 6 na oras. Madaling araw na lang po ako nang pinalis kasi nagdahilan lang po ako. Kaya binigyan nila ko ng pagkakataon. So, babalik ko na po kaya Hindi. Teka, Gerald. Pagkakala mo, anong oras nangyari yan? Gerald. 11, sir. 11. 11. Pagkatapos, ikaw ay hinold dyan sa barangay, anong oras ka pinalis o pinalabas? Madaling araw na, sir. 4:30. Mga 4:30 na ng madaling araw. So, halos umaga na. Oo, sir. Oo. Ang gusto pa nga nila, ipatransfer nila ako sa police station, pero sabi ng mga police, hindi daw sa police station. Dahil wala sila, wala naman kayong, at saka wala naman kayong ginawa masama dyan. Wala, sir. Wala. Pagdating namin doon, sir, kinuyok na kami kaagad, pinagbubugbog na kami. Oo, imbis na. Ko kayo, Okay. So, pakibalik kay Brandon, okay?
Hello, hello po sir. Ulit po, isang mapagpalang gabi po. Sir, ganito po ang mga tunay na nangyari. Okay. Nung wala na po ako sa sa mismong barangay hall, nung itinakbo na po ako sa police sa Tarlac Provincial Hospital, itong si Gerard Nazaro, iniwan po doon, pinapapirma pa po siya na yung nakalagay po doon sa pinapapirma kay Gerard Nazaro na katunayan na wala daw po silang nakitang 1602 or illegal na saklaan doon sa mismong Sa barangay. Yes po. Tapos yung susi po ng kotse po namin, kinukuha pa po nila. Ang nakuha po nila yung motor. Oo. Gusto po ni Boyet ka natin, impound na tuloy-tuloy. Ayun po, hanggang ngayon po, impound po yung motor ko sa mismong barangay hall po niya na 50 meters po ang layo. Okay. Sa mismong yun. Okay, so anong dahilan bakit kayo binugbog? At sinasabi na walang illegal doon, bakit kayo binugbog? Sir, ay pagpapatuloy po natin. Okay. Sir, kaya po kami, ang sabi po ni Kapitan Boyet Canapi doon, sir, may mga ebidensya at ano rin po kami, mga video. Oo. Sir, ang sabi, anong karapatan nyo na pakilaman nyo ang saklaan ko, sabi po niya. Hindi naman kayo, sir, sa pagkakaalam ko po, kasi sa ano po kami, sir, sa Radyo Diaryo, wala akong pakialam sa inyo, kayo, sabi po niya. Pinakita po namin yung mga legit outlet naman po kami. Lalong-lalo na po, sabi gusto baon ko kayo ng buhay dito, sabi po niya. Walang sa lungsod ng Tarlac City na nakikialam dito. Ako ang Panginoon dito, sabi po niya. Wala na makialam dito. Ako ang barangay kapitan dito. Mga pulis niya, hindi na kayo pa kaya, sabi po niya. So totally po, sinusuportahan niya po na mismong tabi po ng barangay niya. Opo, so ang pagkakalam natin, sir, nung mangyari yan, may dumating po mga miyembro ng men in uniform dyan po sa lugar? Yes po. May dumating na pulis, ganon? Wala po. Nung nandun po ako, wala po. Pero nung madaling araw na po, nung kinulong po si Gerard Nazaro sa mismong barangay hall, may mga dumating na po na pulis para imbestigahan po. Ngayon po, sagot naman po ng mga pulis, wala daw po silang pakialam doon, hindi daw po i-detain sa sa police station si Gerard Nazaro, kung i-detain daw po siya sa mismong barangay hall ni Kapitan Boyet Canapi, bilang respeto daw po sa kanya, sabi ng mga kapulisan. Ganun po ang sabi? Yes po. At kung okay lang po sa inyo, Brendon, kasi may pangyayari dyan na nagkaroon ng bugbugan, sa inyo pong pagkakala, mayroon po bang blatter dyan po sa barangay, maging dito po sa binabanggit niyong police station dyan po sa San Miguel? Wala po, kasi po ayaw po nila na gawin kami ng blatter ng police station, pati po ganun din po sa sa mismong barangay hall. Ang pinapapirma po natin at saka kay Gaspar, kay Gerard Nazaro, ang nakalagay po doon na pasulat na wala po kaming nakitang illegal activities under PD 1602 po. At saka nakalagay po doon hindi daw po kami magrereklamo. Okay, so mali po yun. Ang una ko pong tanong sa inyo, at ikaw po ba ay nakapirma? Hindi po ako pumirma, sir. Oo, dahil bakit kayo pipirma sa ganung usapan, alam niya naman na kung wala, bakit kayo papipirmahin, di ba? Yes po. Okay, so pagkatapos po nung pagdating ng February 5, ano po ang ginawa ninyo? Kami po ay dumulog sa himpilan po ng National Bureau of Investigation, sir, sa pamumuno po ni Agent Ed Gamboa. Okay. Sir, 5 days na po hanggang ngayon, naibigay ko na po lahat ng mga ebidensya. Wala pa po hanggang ngayon ang resulta. Ngayon po, sabi po sa akin ng agent na si Ed Gamboa na pumunta daw po kami sa kanilang office Thursday para pagayusin daw po kami ni Kapitan Boyet Canapi na walang nangyaring ganun po na pambubugbog. Wala daw po kaming nakitang 1602. Ayun, ibig sabihin, magkaroon po ng confrontation, but hindi naman ibig sabihin na magkakayos na kayo dahil lumalabas po siguro baka inimbitahan nila si Kapitan at ginagamit na panlaban sa inyo yung pinirmahan ni Gerald na di umano
nagsasabi na wala kayong nakitang illegal pasugalan dyan po sa lugar ng San Miguel, Tarlac. Yes po, yun po ang nakalagay dun sa gusto nilang mangyari na wala pa po kaming nakitang illegal activities. Tapos wala daw po nangyaring pambubugbog. Gusto po nila pumirma kami para matapos na daw po ang lahat. Hindi naman po kami ganun katanga para pumunta po kami sa impilon ng NBI na pinaganuan po namin. Okay, at ang pagkakalam ko, ano po bang resulta noong nagkaroon po kayo ng tinatawag na nagpa-medical kayo, di ba? Yes sir, nasa ano po ng NBI, ayaw po kami bigyan ng medical, gawa po ng NBI po yung umawak ng kaso namin ngayon. Hanggang ngayon po wala pa pong resulta. Ayaw. Ang tanong ko sir, bakit hindi kayo pwedeng magkaroon ng tinatawag na medical legal samantalang kayo po yung nagpakuha ng medical legal? Supposed to be dapat kahit papaano magkaroon po kayo ng kopya bago sila, o kaya kung sila po nakakuha ng result, dapat bigyan po kayo ng kopya para po sa inyong documentation. So hindi po kayo binigyan. Hello sir. Hello sir, hello. Nawala. Sir, naputol po. Okay, naputol. Ang ano ko sir, hanggang ngayon wala po kayong kopya ng medical legal kasi gusto sana natin malaman kung ano ang resulta, kung yung pong mga detalye na pinag-uusapan po natin dito ay nag-reflect doon po sa medical legal na kung saan ito po ay ginawa, saan lugar na po ito kinuha, anong hospital? Tarlac Provincial Hospital po. Tarlac Provincial Hospital. Oo. Yes, sir. Okay, nung kinuhaan po kayo, kasama po ba yung mga miyembro o agent ng NBI? Yes po, sir. Humingi po ako ng copy or Xerox man lang. Ayaw po kaming bigyan. Sila na daw po ang bahala. Tapos, within 5 days po, ito po, tumawag po sa akin. Nakausap daw po nila si Kapitan Boyet Canape na pagpirmahan daw po kami na wala daw pong nangyaring pambubugbog at wala daw po kami nakitang 1602. So yun po ay for clarification pa lang kung okay lang po sa iyo, at pagkatapos po natin bukas kung okay lang sa iyo makipag-coordinate kayo doon sa agent ng NBI at kunin mo ang pangalan para kahit papaano bukas pwede rin po natin interviewin bukas ng umaga o kaya hapon. Ang importante makuha natin yung side ng NBI at saka ni Kapitan. Kung okay lang sa iyo. Paano po yan, sir? Hindi po kami po pwedeng basta-basta lumapit po doon. Gawa po ng under na ano po yan, marami po nagpupunta rito sa bahay namin na may mga death threat po na may mga iba-ibang mga sasakyan na po yung mga dumadaan dito. Mga nakatakip po yung mukha. Kailangan nyo po magtiwala sa ating mga alagad ng batas, lalo na po dyan sa NBI, na kung saan sila naman po ay the person, sila po ay mga alagad ng batas na supposed to be, dapat kayo po ay proteksyonan. At tawag po kayo mag-alala dahil kung sakasakaling anuman ang maging outcome dyan sa National Bureau of Investigation dyan po sa Tarlac, siyempre ipapagbigay alam din po natin ito sa National Bureau of Investigation dito po sa National Capital Region, Manila. Yes sir, paano po kami magtitiwala sir? Humingi lang po kami kahit Xerox lang po o ano, tapos sir, tama po ba yun sir na kami po ay imbitahan na nandun po si Canape sa mismong opisina daw po ng NBI, doon daw po yung usapin? Opo, sir. Hindi po ba sa pagkakapulungan ng MTC po yan? Hindi sir, ganito po kasi for preliminary investigation po yan, nasa jurisdiction po yan ng NBI bago ibig sabihin bago isampa yung kaso sa prosecutor office. Siguro gusto po sigurong malaman yung validity ng reklamo ninyo dyan sa NBI na kung saan makakaharap ninyo itong si Kapitan. At hindi naman po siguro masama kung kayo po ay pumunta doon at sumama kayo ng kapatid, kamag-anak o pwede nyong mapagkakatiwalaan para po sa inyong pagharap sa pagitan ni Kapitan at ng pagitan ninyo at saka ng Kapitan, kasama po yung sarap ng NBI. Yes po. So kasi kung hindi po tayo magtitiwala sa National Bureau of Investigation at ganoon hindi rin po tayo magtitiwala sa ating mga kapulisan dyan po sa Tarlac,
ay baka magkaroon po tayo ng konting problema na supposed to be sila po yung mga person in authority dyan. Sila po yung mga alagad ng batas na dapat po natin pagkatiwalaan. Yes, sir. As a person in authority po, malaking tiwala ko po sa amunan po ng National Bureau of Investigation kasi sila nga po yung nakatutok sa kaso po namin ni kapatid na Gerard Nazaro. Sir, sir, tama po ba yun sa Thursday, sir? Kami po ba iharap? Opo, wala pong problema kung kayo po ay humarap. Ang pagkakalam ko dahil yan nga po sila mga matitinong ahensya naman yan ng gobyerno. Opo, pero mas maganda magsama po kayo kung pwedeng sinong makasama sa inyo para po doon sa pagharap ninyo. Kung pwede rin po siguro makakuha kayo ng Public Attorney's Office o sa abogado na mula sa PAO, magpatulong po kayo doon o kaya kumuha rin po kayo ng sarili nyong abogado habang nandoon kayo sa NBI. Yes, sir. May private abogado na po kami na gagalaw na rin po. Gawa po ng medyo maselan po kasi yung usapin. Gawa po ng election 2025. Opo, so yung po ang maganda na sinabanggit nyo nga po na mayroon na po kayong private lawyer, so kailangan na po siya doon sa inyong pagharap na bagamat siya ay sabihin po natin na wala pa masyadong gagawin, pero ang importante po doon, may lawyer na po kayo na nakabantay sa inyo habang nagkaroon po kayo ng pag-uusap sa pagitan ni Kapitang Kanapi at ganoon din po sa pagitan ninyo. Yes, sir. Ulit po, maraming salamat po. Ibabalik ko po kay kapatid na Gerard Nazaro po na isa rin po sa biktima. Okay, sir. Okay, Brandon. At pakibalik kay Gerald for clarification din. Oh, yes, sir. Sir Gaspar. Yes po. Okay. So, ganoon na nga po yung secretary, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So, yes, sir. So, anong nga pala ang pinaka-the best na dapat namin gawin, sir? Para sa ganun hindi ma-whitewash itong problema namin dito, sir. Una, ganito po yan. Magtiwala po kayo sa pamunuan ng National Bureau of Investigation. Hindi po pwede tayo hindi magtiwala. Pangalawa, nabanggit nga po ni Brendo na mayroon na po kayong private lawyer, mas maganda kung kayo po ay masasamahan pagpunta sa NBI. Ngayon, kung sakali pong wala po kayong makuha na private, dahil alam niyo naman private yan, at pwede po kayong lumapit sa tanggapan ng Public Attorney's Office at tumingi po kayo ng payo, dahil hindi ko po kasi alam kung ang opisina ng National Bureau of Investigation, ito po ba ay hindi malapit doon sa munisipyo ng Tarlac o malapit sa opisina ng Public Attorney's Office o kung sino man pwede makatulong sa inyo doon? Ang makakasagot siguro po dyan, sir, si Brandon. Brandon. Sige pa, pamigay na lang uli. Oo. Sir, muli po nagbabalik. Ganito po. Sir, medyo may kalaguan po yung Office of the Tarlac City sa mismong tanggapan po ng NBI or babang kapulungan po ng ibig kong sabihin, sir, ang opisina po ba ng NBI, malayo po ba yan sa munisipyo? Ay, sir, malayo po. Okay, malayo. So, anong malapit doon sa opisina ng NBI? Malayo po ba yung Public Attorney's Office o anumang ahensya ng gobyerno na pwede mas malapit po doon sa may Regional Trial Court po. So maganda po dahil nandiyan pala sa RTC ng Tarlac. So, ibig sabihin, pwede kayong makakuha na pwede nyong isama dyan po sa opisina ng NBI. Yes po. At ganito, sir, total, kayo naman po ay mga media practitioner dyan po sa lugar ng Tarlac. Sumama na rin po kayo ng mga kabaro nyo na para kahit papano, kung may makukuha po kayong pwedeng sumama. Yes po, yes po. Ganun lang kasimple yan. Magtiwala po kayo sa NBI. At kung ano po ang magiging outcome, alam naman natin na siyempre, yung katotohanan lang naman ang hinahanap natin dito at yung kabilang panig naman sa panig ni Kapitan, siyempre magdi-deny yun at sasabihin nila na walang ganito ganire. So, yun ang ipoprove nyo na talagang mayroon. Di ba? At sinasabi nyo naman na 5 kayong magkakasama, imposible naman na hindi nyo ma-prove yan
kung ano ang tunay na sitwasyon dyan po sa lugar ng San Miguel, na kung saan di umano, pwesto piho ito. Ibig sabihin, kapag pwesto piho, ay ito po ay matagal ng mayroong pasugalan dyan po sa kanilang barangay. Yes, sir. Matagal na po to, sir. Okay. So, ganun na lang po siguro, Brandon. At bukas, hihintayin po natin kung ano ang magiging pag-uusap. At kung okay lang po sa iyo, makuha mo po ang contact number ng NBI agent naman. At para mabigyan din po natin ng linaw at tatawagan po natin kung okay lang po sa kanila. Yes, sir. Actually po, nakuhanan ko na po ng number si Agent Ed Gamboa po. Nasa akin na po. Okay, so very good. Para maibigay ko po sa ito at makakas-deliver po. Oh, very good. So, yun na lang po muna, Brandon, ang pag-usapan natin ngayon. Ang importante, nakita ko yung ginawang affidavit ninyo na ginawa ng NBI na kung saan ito naman ay nakita ko na maganda naman po yung kanilang assessment sa inyo. At hindi naman lingid sa ating kaalaman ng ganitong mga kaso, medyo matagal-tagal ang proseso. Kaya siguro naninigurado din po itong NBI agent natin na bago nila isampa ang kaso sa prosecutor's office, bago ito mapunta sa RTC or MTC man, at least nakaharap nyo na po yung nanggulpi o nangbugbog sa inyo na isang barangay official na punong barangay dyan po sa San Miguel, Tarlac. At gusto ko rin pong ipalam sa iyo, Brandon, makipag-coordinate ka rin po sa City Government of Tarlac at alamin mo kung ano nga hinsa ng gobyerno, pwede nyo pong isumbong ito sa DILG dyan po sa lugar ng Tarlac. Kung ano po yung attachment, yung ginawa nyo sa license sa MBI, isubmit nyo po ito sa DILG dyan po sa Tarlac at hingian nyo po ng tulong sila dahil ito pong punong barangay na ito dyan ay under po ito ng DILG dyan po sa lugar ng Tarlac. At maliban pa po dyan sa DILG, humingi na rin po kayo ng tulong sa City Council ng Tarlac na kung saan imbestigan din po itong punong barangay dahil ito po ay under po ito ng City Council at pwede po itong imbestigahan ito pong activities o itong ginawang panbubugbog sa inyo dyan po sa lugar ng Tarlac. Hello, yes, sir. Pumunta ka sa DILG, mag-submit ka ng papel at i-attach mo yung sinumpaang salaysay nyo na galing sa NBI, sinubmit sa NBI. Pagkatapos, pumunta ka rin sa City Council sa pamamagitan ng Vice Mayor, kung sino ang Vice Mayor dyan, para paimbestigahan ito pong si Buyet Canapi ng barangay, punong barangay dyan po sa San Miguel. Yes, sir. Maraming salamat po sa inyong support at pagtulong po sa amin on air po. Ganun na lang Brandon, at dito na muna magtatapos ang ating panayam sa inyo. Siguro manawagan na lang po kayo para diyan sa kapitan ng Barangay San Miguel. Yes po, ulit po maraming salamat po Sir Gaspar Latan po ng Parañaque Worldwide po. Okay, so maraming salamat Brandon at bukas abangan po natin kung ano ang susunod na kabanata diyan po sa pamunuan National Bureau of Investigation. Okay? Ayan, so yun po ang panayam natin dito po kay Brandon na kung saan malinaw naman po yung pangyayari at sana magkaroon po ito ng magkaroon po ito ng tamang assessment o magkaroon po ng tamang resulta dyan po sa National Bureau of Investigation. Mr. Tierman Patalastas, please. The Parañaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Parañaque, and the vision is
to unify media practitioners with the City of Parañaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Parañaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand a single against the many devil fighting for their own interests. Less than is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Parañaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the City of Parañaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Manibela ng Mas on the Go, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Teleradio at Radio, hosted by Mr. Redin Oro. Hosted by Professor Jim Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santiago. Ariglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Ariglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police of Nayang, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemrod Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Parañaque News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Parañaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II,
punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito prevented? Ano pong mga benefits na makukuha ng mga kababaihan para sa dito? Itong event na po para po sa ating mga kababaihan ng San Isidro. Southern News, hosted by Jubel Sumalinag Pinjares and More Abing. OMG, Usapan Seguridad at Serbisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Anos Formation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Net Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national audiences, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI was born and created. Prime innovation of Parañaque Net Radio Worldwide for the Digital Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision. Furthermore, Parañaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordination to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villafuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Parañaque Net Radio Worldwide. Bati ko po ang ating pong Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ikalimang anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary! Ito, parang walang ano. Ayan, so okay na. At yung pong panayam natin, ano, kay Brandon, gusto lang po natin na, ayan, si Kapitan, malinaw naman na ikaw ay nambugbog ng reporter diyan po sa inyong barangay. At malinaw naman na batay sa ating pagtatanong na mga miyembro ng media diyan po sa lugar ng San Miguel, Tarlac,
na yung pong pasugalan ninyo ay matagal na po ito. Ito po ay tinatawag nilang pwesto piho na kung saan binastos nyo pa ang inyong barangay hall dahil nandiyan po mismo malapit sa inyo. So, talagang sabi nga po, sa salitang tama, may pagkagarapal po kayo bilang kapitan diyan po sa San Miguel, Tarlac. Dahil kung kayo po ay may kinatatakutan diyan po sa lugar, hindi po kayo magpapatayo ng isang pasugalan na nandiyan mismo malapit diyan po sa inyong barangay hall. Di ba? So malinaw naman po yan. At sinasabi nga po, nang bugbugin ninyo yung 2 media na pumunta dyan sa lugar, may dumating din po na pulis. At yung pulis, pumunta po dyan sa inyong barangay. At ang sabi, na ito pong si Gerald Nazaro na idinitin ninyo o hinol ninyo dyan, na mula po alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, hanggang alas 4 na madaling araw, ay hindi nyo po pinalabas dahil di umano sa salita ninyo na tinakot nyo pa ang mga ito. Isipin nyo po nandiyan po sa inyong barangay at sinasabi ninyo na kung ano-anong pinagsasabi nyo sa isang reporter, isa pong pang-aabuso yan sa inyong kapangyarihan bilang punong barangay dyan po sa Tarlac, dyan sa San Miguel. Kaya po pinananawagan natin yung Provincial Police Office diyan po sa Tarlac, maging yung pong substation naman diyan po sa San Miguel, Tarlac, na sana magkaroon po kayo ng blatter tungkol po diyan sa kaganapan diyan po sa Barangay San Miguel. Kasi bukas pangalawa, tayo po ay pupunta diyan sa lugar ng San Miguel, Tarlac para kunin natin ang panig nito pong si punong barangay Kanapi naman para sa sinasabi niya na walang katotohanan ang akusasyon nito pong mga reporter na pumunta po dyan sa inyong lugar. At ganun din po, siyempre, hingi rin po tayo ng blatter o pangyayari dyan po sa substation ng Tarlac. At siyempre, ganun din po, yung pong National Bureau of Investigation dyan po sa lugar ng Tarlac, at tayo naman po ay hihingi ng investigasyon o kaya kukunin po natin ang panig nito pong si NBI agent na si Ed Gamboa naman para malaman po natin ang kumpletong detalye tungkol po sa kanilang pag-imbestiga dito po sa punong barangay, ganun din po sa pag-aksyon nila tungkol po sa reklamo ng 2 reporter na to na binugbog po dyan sa lugar ng, dyan po mismo sa lugar ng San Miguel, dyan po sa loob, dyan po sa kanilang barangay hall. So, doon po sa ating mga kababayan, sana malaman po rin natin na sana po itong DILG Tarlac, sana po aksyonan din po ang pangyayaring ito dahil ito pong abusadong punong barangay, sana po ay hanggat maaari maimbestigahan po ninyo na kung sakaling siya po ay nambugbog o kung sakaling siya po ay talagang nagkakaroon ng illegal na pasugalan diyan po sa barangay hall, ano pong ginagawa nyo bilang DILG Director diyan po sa lalawigan ng Tarlac? Opo, so pakiaksyonan nyo po ito. Ganun din po, tinatawagan din po natin ng pansin ito pong City Council ng Tarlac City na kung saan alam po natin ito pong mga punong barangay na ito ay may jurisdiction naman po kayo na imbestigahan. Sana imbestigahan nyo na po dahil hindi po karapat-dapat na maging lingkod bayan ang ganitong uri ng kapitan dyan po sa lugar ng San Miguel, Tarlac. Inuulit po natin, bago po natin ipinalabas ito pong programang ito tungkol po dyan sa pangyari, dyan po sa punong barangay na yan o kapitan na yan na inotel, ay hinihingi po natin ang panig niya sa pamagitan po ng number 1 kagawad na kung saan sinabihan po natin na tumawag sa atin bago po natin pinalabas po ito. But unfortunately, ngayon po ay February 11 na,
wala po tayong natatanggap mula po dyan sa punong barangay na ito pong si Buyet Canape ng Barangay San Miguel, Tarlac City. Ayan, so inuulit po natin. Bukas po ang ating programang Manibilan ng Masa on the Go para sa punong barangay na ito pong si Buyet Canape para linawin kung anong pinagagawa mo dyan sa inyong barangay tungkol po sa illegal na pasugalan o 16 auto, ganun din po sa iyong pambubugbog dito po kay Gerald Nazaro, ganun din po dito kay Brendon. Na kung saan kailangan nyo pong magpaliwanag para naman po sa inyong panig dahil si Brendon De La Rosa ay talagang bugbog sarado dahil ito po ay binanatan nyo ng bato sa mukha, maging iyong mata ay namamaga at talagang nagkaroon po ito ng medical naman na galing po dyan sa Provincial Hospital ng Tarlac. At ito po ay assisted by National Bureau of Investigation naman sa pamamagitan po ni Ed Gamboa na siya pong may hawak ng kaso diyan po sa NBI Tarlac, diyan po sa Tarlac City. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:01 ng gabi. Dito lamang po yung sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So, dito na po muna natin tatapusin ang usapin dyan po sa Kapitan ng Tarlac, dyan po sa Kapitan ng San Miguel Tarlac, at bukas pangalawa ay tayo po ay sasadya dyan para alamin po natin ang katotohanan sa pangyayari noong February 4, 2025. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa at siyempre ang ating mga activities dito po sa lungsod ng Paranaque, napakarami. Ngayon po ay February 11, Martes, na kung saan tayo naman po ay nagkaroon po ng tinatawag na yung pong medical caravan na ginanap po sa barangay San Dionisio. Ganoon din po, nagkaroon po ng blessing dyan po sa Paranaque National High School Main, na kung saan napakaganda po yung ginawa dyan. At ganoon din po, nagkaroon pa rin po ng mga activities dyan po sa Ayala Malls. At bukas po, February 12, ay magaganap po yung sukad ng butihing Mayor Eric Olivares na gaganapin dyan po sa Paranaque Sport Complex sa ganap na alas 5 ng hapon. Doon po sa ating mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po yung mga nasa online na hindi po natin sa kasalukuyan na babati dahil tayo naman po ay talagang napasubo po tayo sa isang usapin diyan po sa San Miguel, Tarlac. At yung po mga photos and videos na ipapakita po natin maya-maya lamang, ito po yung mga kaganapan diyan po sa ginanap na blessing diyan po sa Paranaque National High School Main, na kung saan ito naman po ay tungkol doon po sa mga tinatawag na non-vocational courses naman, na ito po ay nasa ilalim po ng subject ng yung pong junior at saka senior high, na kung saan napakaganda po ang naging kaganapan diyan po sa nabanggit na blessing dahil sa dito lamang po yan sa lungsod ng Paranaque. At Mr. Chairman, ipakita na nga natin yung mga videos and photos sa mga kaganapan diyan po sa blessing na naganap diyan po sa Paranaque National High School Main. Para sa mga bata.
magsasabog si Kirap sa akin. Sa mga iba, yung mga guest kami yung mga Ano kasi mayor nakakasama? ano yung sabi ko na ba? Yun, mga tapas. Isa kayo? Nakapasok ko tayo sa labas din sila exit. Kasi magkakapay yata po. Of the earth. God also said, see, I give you every seed-bearing plant all over the earth, every tree that has seed-bearing fruit, to be your fruit, and to all the animals of the land, all the birds of the air, and all the living creatures that crawl on the ground. I give all the green plants for food. And so it happened. God looked everything He had made, and He found it very good. The word of the Lord. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Jesus departed from the house of Jairus and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. He said, "Where did this man get all of this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And he took offense at him. The Gospel of the Lord. Our God created the world and filled it with marvelous signs of His power. He also blessed you and toil from the very beginning, so that in Holy's invitation of the Creator's own goodness, we might diligently devote ourselves to bringing creation to its perfection. Let us then offer our prayers to God, saying, "Lord, hear our prayer." Blessed are you, O Lord, who gave us the command to work, so that by relying on our minds and our hearts, we might devote ourselves to perfecting creation. Response? Blessed are you, O Lord, who will that your Son, made flesh for us, should practice the carpenter's trade. Response? Lord, hear our prayers. Blessed are you, O Lord,
When Christ made the yoke of thorns sweet and its burden light. Response. Lord, hear our prayers. Blessed are you, O Lord, who in your providence move us always to strive to do our best. Response. Lord, hear our prayers. Blessed are you, O Lord, who receive with favor the offering of our labor, so that it becomes an offering of penance, brings joy to our brothers and sisters, and helps the poor. Response. Lord, hear our prayer. Blessed are you, O Lord, who graciously chose bread and wine, the work of human hands, as the sacramental signs of the Eucharist. Response. Lord, hear our prayer. Let us pray. O God, in your wise providence, you are glad to bless our human labor, the work of our hands and our minds. Grant that all who plan and use this building, faithfully guide us and support, come to right decisions and carry them out fairly. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and lives with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Yan ang talikod sa atin. Afternoon, visitors. Welcome to Parañaque National High School Main. Children Beverage Garden. Sa kabila, pauwi tayo sa kabila. Meron pa kasi. Kasi meron mga students. Bagay sa TV, bartending. Bartending and president. Tapos under construction ng ating beauty care. Wellness program. Sa kabila nito ngayon, assisted kami sa COVID. 9 by 7 bang kaso na? 7 by 9. Dahil, At saka pwede sila, mag-ensinto sila. yes, that's so they get employed. Pag nakita ko sa secretary, siya banding Kasi pwede siyang benchmark. Ibang public and private school. Maybe we can tour. Sir, tour us now. Dito muna tayo ngayon sa... Punta na kayo. Dito muna po. Okay, bukas pinto. Ito ba yan? Ito po yung learning. Demo area. Picture tayo. Dahil may sa church na yan, ha? Sige, sige. 1, 2, 3. Okay, go. What the way? How many groups to? Ready? 1, 2, 3. 7 including this one. Okay naman tayo. Apat ko sa Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan. Narito na ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa
may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide, hosted by Gaspar Latan.